Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Mapagpalang araw pong muli sa lahat ng ating mga minamahal na kaibigan at ating mga tagapakinig. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Ako pong muli ang inyong kaibigang hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagsasabing, every gising is a blessing. Masaya po akong muling makasalo kayo ngayong umaga sa ating pananalangin at syempre tayo'y muling mapalakas ng Diyos sa kanyang makapangyarihang mga salita na siyang bumabago ng ating buhay. Halina kayo mga kaibigan, wag na po nating pagtagalin, magsimula na po tayo sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat mga ka-HNP at welcome po dito sa ating short reflection ngayong umaga. Tayo ay magbubulay-bulay sa aklat ng Job, partikular sa dalawang kabanata nito, chapter 38 and chapter 42. Hindi na natin babasahin dahil medyo mahaba po ito. At ang aking pamagat sa seryeng ito o sa ating reflection ay from why to who. Mula sa tanong na bakit, papunta sa tanong na sino. Naranasan nyo na po ba yung pakiramdam na tila nakakulong kayo sa isang madilim na kwarto, no? At paulit-ulit ninyong tinatanong yung salitang bakit, di ba? Bakit ako pa? Bakit ngayon pa? O bakit hinayaan ng Diyos na mangyari ito? Di po ba? Yung tanong na bakit ay parang isang endless hole, no? O rabbit hole kung tawagin. Kapag sinimulan mong pasukin ito, wala itong katapusan. Mas malalim ang tanong, mas lalong nagiging madilim. Yung mga tanong nating bakit sa ating buhay ay laging naghahanap ng paliwanag sa ating Diyos, para bang hinahanap natin lagi sa Diyos na magpaliwanag. Bagaman di naman obligasyon ng Diyos na magpaliwanag sa atin palagi. But in the middle of a crisis, pag tayo ay nasa gitna ng krisis, lahat na ng krisis, sabihin na natin, krisis sa pamilya, krisis sa kalusugan, krisis sa pinansyal, o yung nangyayari krisis sa panahon natin ngayon. Alam nyo, kahit anong paliwanag ang ibigay sa atin ng mga pangyayari, ay bihira pa rin talaga na makapagbibigay ito ng kasapatan doon sa kagalingang hinahanap mo sa isang pusong sugatan. Yun bang tayo ay nasasaktan o kaya ay nag-aalala, tayo ay natatakot, nababalisa, nag-aalinlangan, lahat na sabihin mo na yung mga nararamdaman natin sa araw-araw. Ngayong umaga, tayo ay tutungo o para bang mag-change shift tayo, yung ating cambio.
Kung kayo ay driver na katulad ko, naintindihan nyo yung change gear o change shift. Tayo ay magpalit ng cambio ng ating perspective sa buhay. At tayo ay pupunta mula sa tanong na bakit, patungo yung ating mga mata doon sa tanong na sino. Yan. Doon ko kayo dadalhin. Kasi kung yung tanong na bakit ang ating pagtutuunan ng pansin sa buhay, sabi ko nga, para itong butas na napakalalim, walang katapusan, lalamunin tayong lahat. At hanggang sa panghinaan ka na ng loob, ma-overwhelm ka sa worry, yung takot na nararamdaman mo, wag nating payagan na yon. No? Tayo ay tutungo sa kung sino ang Diyos na siyang bato na ating tinatayuan, matibay, matatag, at nakakatayo ang ating mga paa ng maayos. No? Tingnan natin yung buhay ni Job ngayong umaga, pagbulay-bulayan natin. Alam nyo, kung meron mang tao na nabuhay sa Bible, at sa bawat araw ng kanyang buhay, lahat ng pinagdaanan niya, siya lang yung tingin ko may karapatan na magtanong ng bakit na nangyari pa ito sa kanya. Tingin ko lang siya yung may karapatan na magtanong ng ganon. Kasi biro mo, isang araw lang in a single day, he lost his children. Lahat ng anak niya, sabay-sabay, namatay. Yung kanyang yaman, his wealth, naubos. Isang araw lang yan, One day lang nangyari. At eto, matindi, yung kanyang kalusugan din. Inatake ni Satanas na talagang matindi rin yung kanyang mga sugat. Yung kanyang katawan sa buong araw, nakakaramdam ng sakit. Hindi biro ito, di ba? Kaya kung sino man ang may karapatan, si Job yun siguro ang pwede magtanong ng bakit. Umupo siya sa abo, tapos kinakamot niya yung mga sugat. Kasi nga, syempre alam niyo naman, pag may sugat, makate, o ano pa man yung nararamdaman niya, masakit na makate, lahat yan naghahalo-halo . And for chapters and chapters, kung titingnan natin hanggang chapter 37, yung si Job at yung kanyang mga kaibigang mga maaasahan sana, nagdidebate, di ba? Kung bakit nangyayari yung kay Job. Talaga namang walang katapusan yung kanilang mga bakit dyan, Kung babasahin niyo yung mga chapters na yan. Pero sa chapter 38, God finally speaks. Nangusap si Lord kay Job, At, nakakagulat o yun bang interestingly ay hindi sinagot ni Lord si Job sa mga bakit niya, o mga tanong na bakit. Hindi nagbigay ang Diyos ng PowerPoint presentation, katulad ng ginagawa natin ngayon para ipaliwanag ang plano niya sa mga nangyayari. Sa halip, tinanong ni Lord si Job ng mga questions patungkol sa foundations of the earth, the stars, and the depths of the sea, sabi ng Diyos, di ba? Well, ano ang ibig sabihin ng Panginoon doon? Siyempre, essentially, sinasabi ng Diyos kay Job, look at who I am. Hindi yung kung bakit ganito yung mga nangyayari sa buhay mo. Tingnan mo kung sino ako sa buhay mo ngayon. And palagay ko yun ang pinaka-importante na gawin natin sa panahon natin ngayon. Ang dami nating problema, naghihirap ang marami sa atin. Pag nag-grocery ka ngayon, doble na yung budget mo dati. Nadodoble sa mahal ng mga bilihin. Bumaba ng konti ang krudo, ang presyo ng gasolina, pero ganun pa rin, nararamdaman pa rin natin yung hirap. Tapos yung iba sa atin nagkakasakit pa, nahu-hospital ako last week.
Pero salamat kay Lord, nakalabas naman ako nung Sabado. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Itinatawid niya tayo sa lahat ng sitwasyon. Ang gusto ko lang nasabihin sa atin, ano pa man yung pinagdadaanan natin, tandaan natin itong ginawa ng Diyos kay Job. No? Yung sino siya sa buhay natin. At dito sa chapter 42, merong nabago sa puso ni Job. Di ba? Sabi niya rito, I had heard of you by the hearing of the ear. But now, my eye sees you. Grabe, no? Hindi na nakakuha si Job ng explanation tungkol sa mga nangyari sa kanyang buhay, sa kanyang mga anak, sa kanyang yaman na nawala, sa kanyang katawang nagkasakit. Ang nakuha ni Job, revelation. My eye, but now my eye sees you. Hindi explanation, kundi revelation ang kailangan natin, sa mga sitwasyon ng buhay, kung saan man tayo naroon, ano man yung pinagdadaanan natin. Naalala niyo yung ating reflection about doon sa even if, no? Napakagandang salita ng Panginoon sa Daniel chapter 3 verses 17 to 18. Tatlong kabataang si Shadrach, Meshach at Abednego. Natuto tayo ron no? Sa sitwasyon ng buhay, ano man ang pinagdadaanan natin, hindi lahat ng oras ay kung ano yung hiningi mo ay ibibigay agad ng Diyos, di ba? Kung minsan nakala natin nga ay parang vending machine ng Diyos, na kung ano yung order o yung pinindot mong bagay, yun ang lalabas. Hindi ganun Ang Diyos ay Diyos pa rin. Siya pa rin ang may control ng nangyayari sa buhay mo. Kahit na hindi maganda sa paningin mo ang mga nangyayari. So, hindi explanation ang kailangan natin, kundi revelation. Makita natin ng malinaw kung sino ang Diyos sa kanyang mga salita. Na-realize ni Job na yung malaman niya ang dahilan ng kanyang paghihirap ay hindi naman kasing halaga ng makilala niya ang Diyos ng mas malalim na siyang humahawak sa kanyang buhay sa panahon ng kanyang paghihirap. Mas mahalaga yun Tingin ko, walang tatapat doon. Yung presensya ng Diyos ay makita mo sa sitwasyon kung saan ikaw ay naroon ngayon. Mas mahalaga pa yun kaysa mapaliwanagan ka o maintindihan mo kung ano yung mga nangyayari sa panahon natin. Bihira po nating makuha yung sagot sa bakit habang nasa gitna tayo ng bagyo. Bihirang-bihirang mangyayari na maiintindihan mo kung ano yung dahilan ng iyong problema o bakit nangyayari yung ganyang paghihirap na pinagdadaanan natin. Usually, maiintindihan mo na lang yung bakit. Mga siguro ilang taon na ang nakalipas. Marirealize mo, kaya pala, no? Kaya pala ganito yung nangyari sa amin nung nakaraan o ilang taon. O kaya pala dito kami dinala ng Panginoon, no? Sa siyudad ng Zamboanga. Nung kami ay i-deploy dito, taong 2000 yun nag-aalangan talaga kami, no? Ano bang meron dito sa siyudad? Bakit dito kami i-deploy ng aming church, no? At marami namang gawain sa Luzon. Taga Cavite ako, si Mrs. ay taga Manila. Tapos ang anak namin 5 taong gulang. Marami kaming mga iniisip noon. Paano na o ganito, pag-aaral ng bata, ganyan. So marami. Pero alam nyo, na-realize namin yan ilang taon na lang no? Ang lumipas. At naintindihan namin. Saka lang nagkaroon ng kasagutan yung mga tanong namin. Mga ilang taon na o dekada na nga ang nakalipas. Pero hindi naman ibig sabihin nun, maiintindihan talaga natin no, sa darating na mga panahon. Pwede rin namang hindi na. No? Sa buong panahon ng ating buhay, wala talagang magiging sagot sa mga tanong natin bakit. No? Well,
Kung sakali kayang ibigay ng Diyos ang logical reason ng mga paghihirap natin ngayon, ipapaliwanag sa atin, makakatanggal ba yun ng ating pain? Well, probably hindi naman, di ba? Ang kailangan natin sa crisis ay hindi lecture. It's a presence, no? Presence ng Lord. The who is God, the Creator. The who is the one who sustains the universe. The who is the Father who promises never to leave you nor forsake you. Kapag ang tanong mo ay bakit, ang focus ay nasa problema. Pero kapag ang tanong mo ay sino, ang focus ay nalilipat sa Kanya. He is the shepherd in the valley. He is the fourth man in the fire. He is the anchor in the storm. Yun yung ating mga pinagbulay-bulayan na nakalipas na mga araw. Hindi mo kailangang alamin yung mapa ng iyong buhay sa kinabukasan. Kung alam mo lang naman na merong Diyos na siyang talagang nangunguna sa iyo sa araw-araw. Mga ka-HNP, yung bakit ay maaaring talagang empty sa ngayon, walang sagot. Pero yung sino ay talaga naman more than enough. Pag nakinig lamang tayo sa kanyang salita, malinaw na sinasabi ng Diyos sa atin ngayong umaga, ang Diyos ay sumasa atin. Ako pong muli ang inyong hardinerong nagpapaalala, Pastor Eman Aquino. Pinagpala na po ng Diyos, mga salita niyang tinanggap po natin. Magandang umaga, O Panginoon naming dakila, purihin ang ngalan mo magpakailanman. Dumating nawa ang iyong kaharian, mangyari nawa ang iyong kalooban. Sa aming mga buhay, ikaw lang ang papupurihan. Sa iyo kami umaasa, sa lahat ng aming kailangan. Sa mga tukso kami ay tulungang lumayo. Sa mga kasalanan kami ay patawarin. At patawarin namin ang nagkasala sa amin. Sa araw-araw ay ikaw lang ang susundin. O Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin. Ikaw ang aming pag-asa sa bawat problema at kabigatan. Ayon sa iyong mabuting plano at kalooban, makakaasa kami ng kasagutan. At bibigyan ng kalakasan at kagalakan. O Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin. O Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin
makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Kayo po ay patuloy na nakikinig dito sa ating programang Hardin ng Panalangin at lahat ng ating kahilingan ay dinadala po natin sa ating Panginoon. Sama-sama po tayong manalangin ngayong umaga. Mapagpalang Ama na nasa langit, kami ay muling nagpapakumbaba at sa aming bansang Pilipinas. Patuloy na nakikita namin, O Diyos, ang iyong biyaya, ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, Panginoon. At kami ay sama-samang humihingi ng kapatawaran sa mga panahong kami ay nalulunod sa maraming katanungan na bakit ba ganito ang takbo ng aming ekonomiya ng aming bansa, o bakit ganito ang mga namumuno sa aming pamahalaan. Lord, tulungan mo kami na huminto na doon sa ganong mga katanungan kung bakit nangyayari itong mga bagay na to, at tulungan mo kaming mag-focus sa kung sino ka sa aming mga buhay, sino ka sa bansang Pilipinas. Tulungan mo kami makita yung kapangyarihan mo sa gitna ng aming mga problemang pinagdadaanan, kahinaan o kahirapan ng aming bayan. At sama-sama kami magsusurrender sa iyo nung aming paghahanap ng explanation o kapaliwanagan, at sama-sama naming yayakapin yung presensya mo sa buhay po ng bawat isa. At nawa sa bansang Pilipinas, patuloy kang makilala ng aming mga kababayan, lalo na dun sa mga namumuno sa aming pamahalaan, mula sa aming Pangulo hanggang doon sa mga opisyal ng barangay. Sa panahong ito ay masumpungan nila ang presensya mo, Panginoon. Hihipuin mo kanilang mga puso at nawa ay makita nila na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng buhay at pagkakataon sa bawat araw ng buhay namin, na kilalanin namin kayo, maunawaan ang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Nawa ay pupukawin mo ang puso ng bawat isa at makita namin kung gaano yung pangangailangan namin ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at makilala namin si Jesus bilang Panginoon at aming tagapagligtas. At nawadalangin namin na mabuksan ang puso ng bawat isang aming mga kababayan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Itinataas namin sa iyo ang lahat ng ito. Ikaw ang aming Diyos na siyang aming bato, aming fortress, aming deliverer, at talagang nangangako kami na sa iyo lang kami kakapit sa bawat araw ng aming buhay. Itinataas ko si Dolores Gamban sa kanyang katarata sa ngalan ni Jesus. Kagalingan ay iyong ipagkaloob kay Kuya Ador Malapitan. Panalangin kong pagpalain mo kasama ng kanyang mga anak. Si Evelyn Negrito, dalangin kong buong pamilya, O Diyos, patuloy mong bigyang lakas. Ingatan niyo po sila. Si Brian at si Kath Lipata, dalangin kong patuloy na makakatagpo mo, Panginoon, ang kanilang kalagayan at patuloy na pagpapala ay dadaloy sa kanilang buhay. Kay Ate Baby Adriano at sa buong pamilya, biyaya mo ay patuloy nilang maranasan. Salamat, Panginoon, sa 13-year wedding anniversary ni Brian at ni Kath. Nakikigalak kami sa kanilang 13 taon ng pagsasama, at ikaw ang namamagitan. Ikaw ang nasa gitna ng pagsasamang ito at nananatiling matibay. Pagpalain niyo ang buhay ng dalawang ito. Dalangin kong patuloy si Tideng Mangundayaw, ikaw ang Diyos sa kanilang buhay. Pagpalain niyo po ang buong pamilya, ang Aguila family, si Ate Thea, salamat sa kanyang buhay, Panginoon.
Patuloy mo siyang pagpalain at maging kay Ate Gloria de la Cruz kasama ng kanyang buong pamilya. Nilalapit ko po sa iyo. At si Ate Feli, si Kuya Boy, ang spiritual family, maraming pong salamat sa kalinga mo sa kanila. At sa iba pa naming mga kasama ngayong umaga, pagpapala mo ay tanggapin po nila sa buhay ni Nanay Corazon Tino, sa Bonyug family, kay Ma'am Agnes, salamat po kay Isabel Hugilon, pagpalain mo siya ng magandang kalusugan. Salamat Panginoon sa bawat isang kasalo namin ngayong umaga. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa at makatagpo kanila, makilala ka po kung sino po kayo bilang Diyos. Pinupuri ka namin ngayong umaga. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos.